Ito na lang siguro yung babasahin ko sa Nakaromachi para maintindihan din. No? Paki-check na lang din sa assignment, then tanong lang kung may tanong. Pagkipasa din yung sa akin yung score mamaya. No? So dito sa 1, so Gogatsu, Toka. Yan sa Nibang, Sangatsu, Mika. Yung March 3. Sangbang, Ichigatsu, Yoka. Yung January 4. Yongbang, Jinigatsu, Chitachi. December 1. Sogobang, Kogatsu, Itsuka. So September 5. So Rokubang, Juichigatsu, Nanuka. Yun sa, may tanong mo yun. Okay. I-present na natin maya na. Yun sa Nanabang, Shichigatsu, Yoka. July 8. Hachibang, Jigatsu, Jiyoka. So October 14. Kyubang, Rokugatsu, so Potsuka. So June 2. So Jobang, Hachigatsu, Hatsuka. So August 20. Hachigatsu, Hatsuka. Jichibang, Sonigatsu, Moika. February 6. So Moika. Junibang, Shigatsu, Kokonoka. So April 9. Yung sa Nibang, yung past, present, at saka ng future. Yung Kyo ngayong araw. So kahapon, yung kahapon is sa Kino. Yung Kino. Yung sa Nibang, yung Konshu this week. So ito last week. Yung sa 2. Senshi. Yung sa Sambang. So Rainen, next year. Ito this year. Ito man last year. So Kyonen at saka Kotoshi. Yung sa Kongetsu, this month. So ito next month. No? So Raigetsu. Orokobang. Yung Kyo ngayong araw. So ito yung bukas. Ito sa 5. Yung sa Sambang. So Sengetsu, Nihon e kimasta. Or ikimasta. Dalawa pwedeng sagot, no? Galing ako ng Japan last month or pumunta ako sa Japan last month. Kimasta or ikimasta? Nibang. So kino, Joji ni uchi e kairimasta.
So kahapon daw ay 10 o'clock na siya nakauwi ng bahay. Sangbang. Soray nino hasigatsu ni kune e kaerimasu. So uwi daw siya sa bansa niya next year, August. Kaerimasu din. Yung bang. Sensei no doyobi, doko mo ikimasen desu ka? Sensei, Hai. sumimasen. Yung sa test 2, number 5 po. Ano yung tanong? Sa 5? Opo. Ayun, 5. Kasi nambaliktad ko sa niya. Nagbaliktad po yata, Sensei. Thank you po. So yung 5 basta wala. Nabaliktad ko. Yan sa 6. Yung ragits eh. Yan sa iyong bang. Sensei no doyobi, so doko mo ikimasen desu ka? So wala daw siyang pinuntahan nung nakaraang Sabado. So ikimasen desu ka? Yan sa go bang. So asta sopa e ikimasu. So bukas daw ay pupunta siya ng supermarket. Roko bang. So ototoy, bijutsukan e ikimasta. So nung isang araw daw ay pumunta siya ng museum. Yan sa yung bang. Pag walang particle, ilagay mo lang yung X. So it's nihon e kimasta ka? Kailan ka nakarating ng Japan? So sangatsu 25 日に kimasta. So nung ano lang po, nung March 25 po ako nakarating ng Japan. Ni bang. So Nichiyobi, doko e ikimasta ka? Saan ka pumunta nung linggo? So doko mo ikimasen desu ka? So wala po akong pinuntahan nung linggo. Sangbang. Sengetsu no 25 日に電車でKarina-san no uchi e ikimasta. So last month daw, it's sa 25, ay pumunta daw siya sa bahay ni Miss Karina. Nag-train siya. Hitore de ikimasta ka? Ikaw lang po bang mag-isa na pumunta? Turachi to ikimasta. Kasama ko po yung kaibigan ko. Need 2, 4, 6, 8, 10. Yung sago bang? So, kyo wa nanyubi desu ka? So, anong araw po ngayon? Ayubi desu. So, Martes po. Itong nanyubi. Ni bang? So, it's Amerika ikimasu ka? Kailan ka pupunta ng Amerika? Raigetsu ikimasu. So, next month po. Next month pa ako pupunta. Yung kailan? Sangbang. So, darito ikimasu ka? Tomodachi to ikimasu. So, sino naman yung kasama mo na pupunta? Kasama ko po ang kaibigan ko. Yung bang? Kobe made ikura desu ka? Magkano po yung pamasahe hanggang Kobe? Kuya ko na na-join desu. So, 570 yen po. Go bang? So, nande ikimasu ka? Ano po yung sasakyan mo papunta? Densha de ikimasu.
So mag-train po ako papunta. Ano ko bang? So tanjobi wa nangatsu nanichi desu ka? So anong buwan at saka araw po yung birthday mo? 9月15日です. September 15 po yung birthday ko. Na bang? So hasta doko ikimasu ka? Saan ka pupunta bukas? Doko mo ikimasen. So wala pa akong pupuntahan bukas. 2 points yung sa 6. Yung sa ko bang? Pagka i-complete mo lang siya. So hasta hitore de baso de byuin e ikimasu. So bukas pupunta siya ng ospital. Siya lang mag-isa. Magbaba siya. So hitore de Nibang. So kinunubang iki kara uchi made aroite karimasta. Ito na nabaligtad yung aroite. Dapat magkatabi sila sa karimasta. So kinunubang iki kara uchi made aroite karimasta. So kagabi daw ay naglakad lang siya mula train station hanggang sa bahay niya. Iki kara then yung sa Sangbang, Senshu no Doyobi ni jitensha de kanojo no oche e ikimasta. So nung nakaraang Sabado daw ay pumunta daw siya sa bahay ng girlfriend niya. Nagbike siya. Jitensha de kanojo. Yung sa Yongbang. So una yung Kyonen before yung Watashi. So Kyonen, watashi no kazuko to nihon e kimasta. So last year daw ay kasama yung pamilya niya nung nakarating sila sa Japan. So Kyonen, watashi no kazuko to nihon e kimasta. Yan sana na bang? So tanjobi wa itsu desu ka? Kailan po yung birthday mo? So kahit anong buwan at saka araw. For example, March 11. So 3月11日です. Example lang to na sagot, no? Yung 3月11日です. So March 11 po. Yung sa Nibang. So it's nihon ikimasta ka? Kailan ka lang nakarating dito sa Japan? So for example, last year lang. So kyonen nihon e kimasta. So last year po. Sangbang. So kyo wa nangatsu nanichi desu ka? So anong buwan at saka araw po ngayon? So for example, ano mo yun? May 29. So, March, April, Sugugatsu. Sensei, pwede magtanong ho. Ano yung tanong? Sa number 2 po ba, paano ba yun kung sinabi mo na parang hindi ka nakarating sa Japan? So kailan hindi ka nakarating sa Japan? Oo, Yeah. parang ganon. Okay lang po ba? Or mali yung ano? So parang ano lang, parang for example, no? Kailan ka rin
kailan ka lang nakarating dito sa Pilipinas? Ulitin ko lang. Kailan ka lang nakarating dito sa Pilipinas? For example, tinanong kita, kailan ka lang dumating? Ibig sabihin na nasa harap yung tao. So, ganun na yun. Isa-isa. So, nakita yung kaibigan andun sa Japan. Kailan ka lang dumating? So, yun. Paano yung sabihin na, no? Na hindi pa ako nakarating ng Japan? I Kasi, see. yeah. Okay Kimas, po. yung anong ibig ko lang sa kimas. Ibig sabihin ng kimas yung to come. Naka-past tense yung came. Kumbaga yung masasabi natin minsan na kailan ka lang dumating? Nasa harap yung tao, tinanong niya. No? So, bawal mo siya, no? Sagutan ng hindi ka nakarating kasi yung tinanong mo nasa harap mo na. So, yung sa ano, Sensei, pwede naman magtanong? ano yung tanong? Ito. Pwede ba to? Watashi wa kyonen kasoku to nihon e kimashita. Hindi, mali ba yun? Watashi wa? Opo. Sa amin. Kyonen kasoku to nihon e kimashita. Okay lang pala pag nilagyan mo siya ng wa dito. Opo. Okay lang. Okay lang. No? Okay Pag lang po. nilagyan mo ng wa dito. Okay lang. No? Thank you po. Arigatou. Ay, i-present lang natin yung ano. So, for example, yung pizza ngayon, so May 29, so 5月29日です。So, May 29 po. Yun sa ano, sa Yongbang. Chogi no Nichiyubi, doko ikimasu ka? So, saan ka pupunta ngayong linggo? For example, so Manila ikimasu. Kahit saan lugar, no? Pag wala kang pupuntahan, so, doko mo ikimasen. So wala po akong pupuntahan. Yan sa Gubang, itsu ko ni kairimasu ka? Kailan ka uwi sa bansa mo? For example, next month. So raigetsu, so ko ni kairimasu. So next month po. So kahit anong time dito, okay lang. Yan sa Rokubang. So kino, yubenkyo ko ikimasta ka. So pumunta ka ba kahapon sa sa post office? Pag pumunta, so hai ikimasta. Pag hindi, iye ikimasen deshita. So opo, pumunta po. Or no, hindi po. So last na dito sa listening.第5課1番1、日曜日どこへ行きますか？日曜日どSo日曜日どこ行きますか? Saan ka pupunta ngayong linggo? 2番2、なんでスーパーへ行きますか？ So nande sopa ikimasu ka? So ano po yung sasakyan mo papuntang supermarket? Isang bang? 3、誰とスーパーへ行きますか？ So darito sopa ikimasu ka? Sino po yung kasama mo na pupunta ng supermarket?
4番。 4、昨日どこへ行きましたか？So, Kino, doko ikimasta ka? Saan ka pumunta kahapon? 5番。 5、誕生日は何月何日ですか？Tanjubi wa nangatsu nanichi desu ka? So, anong buwan at saka araw po yung birthday mo? Yung sa bang? ?2 番。 1、ミラーさんは日曜日どこへ行きましたか？奈良へ行きました。佐藤さんは？どこも行きませんでした。 So, tanong ni Misato dun kay Mr. Miller kung saan daw siya pumunta nung linggo. Sabi niya, pumunta po ako ng Nara. So, ano yung Nara? Pumunta siya ng Nara. Tanong naman ni Mr. Miller doon kay Misato, ikaw Misato, saan ka pumunta nung linggo? So, doko mo, ikimasen desta. So, wala po akong pinuntahan. Ibig sabihin, nasa bahay lang siya. So, ito yung sagot din siya 2. Si Mr. Miller pumunta ng Nara. Din si Sato, walang pinuntahan. Nasa bahay lang. Yung 2. Yung sa nibang. 2、今日は何日ですか？ 4月8日です。何曜日ですか？ 火曜日です。 So, tanong ng babae doon sa lalaki kung ano daw yung pizza ngayon. So, sabi niya, Shigatsu Yuka desu. April 8 po. Then, anong araw naman ngayon? Martes po. So, April 8 din Martes. So, ito yung sagot, no? Yung 1. Yung sasangbang. 3番。 1、ミラーさん、いつ名古屋へ行きますか？あさって行きます。一人で行きますか？いいえ、山田さんと行きます。 So, tanong ng babae doon kay Mr. Miller kung kailan daw siya pupunta ng Nagoya. Sabi niya, sa susunod na araw po. Sino naman yung kasama mo, Mr. Miller, na pupunta ng Nagoya? Si ano po, si Mr. Yamada po yung kasama ko. ミラーさんはあさって山田さんと名古屋へ行きます。 So, kasama daw ni Mr. Miller, si Mr. Yamada, na pupunta ng Nagoya sa susunod na araw. So, tama yung sagot nun. Nibang. 2、 B さん、お国はどちらですか？韓国です。いつ日本へ来ましたか？去年の6月に来ました。 Tanong ng lalaki doon sa kay Miss E kung saan bansa daw siya galing. So, sabi ni Miss E, so galing po ako ng Korea. So, kailan ka naman nakarating dito sa Japan? So, ano po, last year, June po ako nakarating dito sa Japan. Yung ngayon kanina, yung tanong ni ma'am na, kailan ka nakarating dito sa Japan? Last year lang po. Yung sabihin, nasa harap niya yung kausap niya, yung si Miss E. So, sabi niya, last year lang po ako nakarating dito sa Japan. Last year, June. B さんは去年の9月に中国から来ました。 So, si Miss E daw ay galing ng China. Then, nakarating siya ng Japan last year, September. So, mali yung sagot doon kasi hindi siya galing ng China. Galing siya ng Korea. Yung sasangbang. 3、この電車は京都へ行きますか？いいえ、行きません。次の急行ですよ。そうですか。どうも。
So, tanong ng lalaki dun sa babae kung itong train ba daw na ito ay pupunta ba daw ng Kyoto? Sabi ng babae, hindi po. Yung kasunod pa po na train, yun po yung papunta ng Kyoto. 次の急行は京都へ行きます。 So, yung kasunod daw na train, ay yun daw yung pupunta ng Kyoto. So, tama yung sagot na. So, yun yung pinaka-last din. So, 12, 20, 28, 38, 39, 45, 51, 61, 63. Ay. Dito tayo sa lesson 6. I-present ko lang muna. Tala, si Marlon. Siya at saka si... Dalawa lang. Basahin ko lang dito ng saglit. So, tabimas, eat. Nomimas, drink. Tabako suimas, smoke a cigarette. Mimas, see, look at watch. Kikimas, her listen. Yumimas, read. Kakimas, write, draw pen. Kaimas, buy. Sashino torimas, so take a photograph. She must do. Tumurachi ni aimas, met a friend. Gohang, a meal, cook rice. Asaguhang, breakfast. Erguhang, lunch. Bangguhang, supper. Pan, bread. Tamago, egg. Niku, meat. Sakana, fish. Yasai, vegetable. Kudamono, fruit. Misu, water. Ucha, tea, green tea. Ucha, black tea. Gyonyo, milk, milk. Juice, juice. Biru, beer. Osake, alcohol, Japanese rice wine. Video, videotape. Iga, movie. CD, CD. Tigami, later. Repoto, report. Sashin, photograph. Mise, store shop. Restaurant, restaurant. Niwa, garden. Shokodai, homework. Tennis, tennis. Saka, soccer. Football. Ohanami, cherry blossom viewing. Nani, what? Ishuni, together. Shotto, a little while, a little bit. Itsumo, always, usually. Tokidoki, sometimes. Sorikara, after that and then. Yung yes. Yung desu ne, that's good. Wakarimashita, I see. Nan desu ka? Yes. Ja, matasta. See you tomorrow. Mexico, Mexico. Osaka Jokuen, Osaka Castle Park. Tanong lang din dito, no? Kung hindi na maintindihan.
So topic natin yan dito sa about dun sa verb na nakatransitive at saka yung gamit ng o na to, no? So yung basa niya is ganito, no? Ganito yung basa niya, pero ganito lang yung sulat niya. Then gamit ng particle na yan. So o is used to indicate the direct object of a transitive verb. Pag may something na ginawa ka dito sa noun na to, then yung o na yun, pag yung particle na is naka-o, no? Pag intentional mo na ginawa yung isang bagay, parang lang. For example, no? Ito intentional siya, ibig sabihin ng transitive. Intentional na ginawa mo ang isang bagay. For example, no? Juice o nomimas. Iinom ako ng juice. Yun nasa example, no? Juice o nomimas. I drink juice. Inom siya ng juice, no? Isang example, no? Ripoto o kakimas. Magsusulat po ako ng report. So, oka ni o okurimas. Magpapadala po ako ng pera. No? Isang example pa. Ano? Ramen o so tabimas. Kakain po ako ng ramen. Yung nomimas, kakimas, okurimas, at saka yung tabimas, yung tawag sa mga verb niyan. So, verb na nakatransitive. Yung intentional verb, yung intention mo na ginawa isang bagay, kasi inom ka eh, intention mo na gawin yung isang bagay, magsusulat ka ng report, no? Magpapadala ka, kakain ka, so intention na gagawin mo yung isang bagay. No? Yung tanong dito, no? Ano yung tinutukoy dito na nakatransitive? May sinasabi dito eh. So, transitive. Ano ba yung ibig sabihin ng transitive na yan? Klaruhin natin yung transitive na ito. Kasi dapat transitive yung gagamitin mo. Tingnan natin. So, meron tayong dalawang klaseng verb na tinatawag. Yung intransitive verbs at saka yung transitive verbs, no? Bakit sinasabi dito na transitive yung gagamitin mo na verb? Kasi sa English, pag titingnan mo siya, magkapareha lang eh. No? Intransitive, so open. Transitive, so ganun din eh. Open din. Pero may sinabi, dapat ito yung open na gagamitin mo. Kasi magkapareha lang ng meaning sa English. No? Close, close. Almost magkapareha lang ng meaning. Move, move. No? Stop, stop. No? Yung pinagkaiba ng dalawa. No? Ito yung not intentional. Pinagkaiba ng dalawa. No? Kasi pag sa English mo siya titingnan, hindi mo talaga makikita yung pinagkaiba. Pag sa English. Yung pinagkaiba ng dalawa. No? Pag transitive naman, so intentional verb. No? Pag naka-transitive yung verb, automatic naka-o yung particle, palaging naka-o eh. No? Yan. Hanggang doon sa baba, palaging naka-o. Yung topic natin yan, palaging naka-o. So ito yung tinutukoy din, yung sa, na to, yung list na to. Pag naman, pag yung verb naman is naka-intransitive, so palaging nakaga. So, kaya nakaga yung halos ga.
So, ga. Hanggang na sa pinakababa, nakaga yun. Laging nakaga. No? Yung pinagkaiba ng dalawa. Ayan. So, kikai ga kuwarimashita. Ito, nasira. Nasira po ang machine. Yung transitive naman. So, kikai o kuwashimashita. Ito, intransitive no? Ito naman, transitive. Yung intentional na. Sinira ko po ang machine. So, iba yung nasira kaysa sinira. No? So, iba yung iba yung bumukas kaysa binuksan. No? Iba yung nagsarado kaysa sinarado. Iba yung lumabas yung aso kaysa inilabas mo yung aso. No? O iba yung nasira kaysa sinira. Ibilang sabihin dito sa topic natin ngayon, yung pattern na to. So, intentional mo na ginawa yung isang bagay. No? Iinom ka ng juice. So, intentional mo na gagawin yung isang bagay na iinom ka ng juice. No? So, meron din gano'n. Meron tayong tinatawag na special. Bakit special? Kasi kahit naka-intransitive yung verb, no? So yung particle niya is o. So ito lang yung naiba, yung tinatawag na special. No? Yung di mas orimas. Yung orimas asa watarimas. So arokimas, no? Iyasumimas. Ito pala, mga mga intransitive, yung mga verb na yan. Pero yung particle niya, pwedeng o. Isa lang. Sa yung dimas pala na to, no? Intransitive, no? Yung naka-o, yung particle. Yung dimas na. Yung dimas na yan, tawag sa kanya, so intransitive, no? Since intransitive siya, pwede siyang o. Yung o niya, no? So bakit ito nakaga? Ibig lang sabihin, yung dimas, pwedeng o. So pwedeng ga. No? Bakit pwedeng o, pwedeng ga? Kasi special nga eh. So pwede siyang o, pwedeng ga. Pero yung ibang intransitive, so bawal yung doon. Bawal yung o doon. Ga lang talaga. No? Kailan ka mag-o? Kailan ka maga? So yung tanong no? Kailan ka mag-o? Kailan ka maga? Sampulan natin na. Kaya na yung example na to. So ino ga dimasta. Ibig sabihin na ino ga dimasta. So lumabas yung aso. Wala namang gumawa. Lumabas lang sa kanya, no? Lumabas yung aso. Lumabas po ang aso doon sa kulungan niya, no? Yan. Klaro, no? Lumabas yung aso sa kulungan niya. Bakit ito naka-o? Kasi yung uchi, bahay, no? Ibig pala sabihin ng uchi, so bahay. Pag yung ino na to, lagyan mo siya ng, palitan mo siya ng uchi. Ang ganito yung meaning niya. Lumabas po ang bahay. So walang ganyang wrong grammar. So para magiging tama siya, so yung ga, papalitan mo siya ng o. No? Yung ga, papalitan mo siya ng o. Para yung meaning niya, lumabas. Lumabas po ako ng bahay. No?
Pag o, no? May doer. Yan. May doer pag o eh. No? Yan. Pag nakaga, so walang doer. Kaya nang lumabas po, so walang doer. Pag naka-o, so may doer. Lumabas po ako ng bahay. No? So yung ano na to, yung verb na to, so kahit naka-intransitive siya, so pwedeng o, pwedeng ga. So magdidepende sa noun, yung sa unahan. No? So yun yung isang punto, no? Kung kailan mo gagamitin yung o. So hindi lang siya sa ano, sa naka-transitive. So, yung sinasabi dito na no, noun o verb transitive. So meron din ganito. So noun o verb intransitive. Yan. Sa special lang. Hindi lahat, no? Yung transitive na yun, pwede mo siyang palitan ng intransitive. Dito lang sa mga special, no? Yung ano na to, yung anim na verb na to. Kasi kahit naka-transitive siya, naka-o pa rin yung particle. No? Isang sama sa ano, no? Orimas. So, bababa po ako sa next train station. Ito naka-intransitive, no? Orimas. Yung bababa. So, tsugino. So, ikide. So, din siya o. So, orimas. Isang sama. So, ang bata po ay tumawid ng kalsada. Ito ay yung tatawid. So, kodomo wa so michi o so watarimashita. Mga intransitive yan lahat, no? Special. Ayan. Michi o arokimasu. Yung walk along a road. Yung yasumimasu. So, hasta, so kaisha o yasumimasu. No? So, bukas po ay mag-rest day pa ako sa trabaho. So, naka-o siya, no? So, wala nang tanong din sa 1. Yung transitive na yun. Yung tinutukoy niya sa list na to. Second na. So dito tayo sa ano, sa number 2. Yung noun o shimasu. So the words used as the object of the verb shimasu cover a fairly wide range. Shimasu means that the action denoted by the noun is performed. Some examples are shown below. So yung shimasu, marami siyang gamit. Hindi lang isa. Kasi meron siyang meaning na to play. So to hold a gatherings. At saka to do something. No? Shimasu lang yung ginagamit. So for example, sa to play. So basketball o shimasu. So maglalaro po ako ng basketball. So yakyo shimasu. So maglalaro po ako ng baseball, no? For example lang, saka o shimasu. So play football. Tarampo shimasu. So play cards na. Yung sa to hold a gatherings, for example. So hasta. So patio shimasu.
magpapa-meeting po ako bukas. Sa example na. So, kay Yoshimasu. May namali. Yung party meeting nalagay ko. So, ito yung sa meeting sa baba. Nabaliktad. Magpapa-meeting po ako bukas. Magpapa-party po ako bukas. No? So, yung sa to do something naman, so ang dami. Lahat ng ginagawa natin, no? Shigoto shimasu. Magtratrabaho po ako. So, kenkyo shimasu. Mag-research po ako. Kinga ko shimasu. Mag-observe po ako. No? Last yun. Ondo shimasu. So, mag-exercise po ako. Sa to do something pa lang, ang dami. No? Shimasu ang ginagamit, ano? Kagaya ng example na to. Shukudayo shimasu. Gagawa siya ng assignment. Shigoto shimasu. So, magtatrabaho siya. No? Yung ano dito, yung shimasu dito, pwede mo siyang gawing negative. Sampulan natin isa. Pwede ganito. Yung hindi. So, hindi po ako maglalaro ng basketball. Yung past tense. Pinaka-master. So, naglaro po ako ng basketball. No? Past tense negative. Yan o. Pag nakagano. Hindi po ako naglaro ng basketball. Simasen desta. No? Iba rin yung ganyan. Naglalaro po ako ng basketball. Ito naman sa lesson 15 pangalan to. Yung currently doing. Yan. Stimas. Basta kita boros, stimas, no? Yung isa maglalaro. Yung isa hindi maglalaro. Yung isa naglaro. Yung isa hindi naglaro. Iba din yung naglalaro. No? Iba din yung hindi naglalaro. Hindi po ako naglalaro ng basketball. So, sa 15 dito. Sa lesson 15 yung dalawa. No? So, ganun din yung gagawin sa iba. No? Kung ano yung ginawa ko dun sa basketball. No? Yung 6 na to. So, wala nang tanong dito. No? So, ito naman yung tanong niya. Yung nani o shimasu ka? So, this is a question to ask what someone does. So, ito yung tanong na yung sagot. So, to play, to hold the gatherings, at saka to do something. No? Kasi ibig sabihin ng tanong na yan, ano po ang gagawin mo? Isa lang yung tanong niya. Dito sa tatlo. Ano po ang gagawin mo? Maglalaro po ako ng basketball, no? Ganun din sa isa. Ano po ang gagawin mo? Bukas, lagyan natin yung bukas. Hasta nanishimasu ka. So ano po ang gagawin mo bukas? Magpapa-party po ako bukas, no?
Or ano po ang gagawin mo? Mag-research po ako, mag-observe po ako, o magtatrabaho po ako. So isa lang yung tanong yun, no? Ito lang. Na yung sagot niya tatlo. Yung sa tatlo na to. Yung to play, to hold the gatherings, at saka to do something. Kaya lang yung mas, may sinasabi dito na ano, medyo malawak yung gamit niya. Kaya pwede mo siyang sagutan ng ibang verb. Kaya na, no? Lagyan natin ng hasta. Maliban din sa, ano, no? Sa to play, na sagot, to hold the gatherings, at saka to do something, pwede din yung ganito. Ano po ang gagawin mo bukas? So, pupunta po ako sa Manila sa bukas. So, hasta, so Manila, ikimasu. Ito hindi naman to shimasu pero pwede siya. No? Isang example. Ano po ang gagawin mo bukas? Makipagkita po ako sa kaibigan ko sa bukas. So, hasta, tura chini, so I must, no? Last example lang. Ano po ang gagawin mo bukas? Bibili pa ako ng bike bukas. So, hasta, jite shao kaimasu. Ibig lang sabihin, no? Hindi lang ito yung pwede mo isagot dito sa tanong na ito. No? Yung tanong na to. Iba-iba yung pwede mo isagot. Hindi lang din sa tatlo. May note dito na you can make a word expressing time, the topic by adding what? Yung time na diniscuss natin dun sa lesson 4 na nakani. So, pwede mo lang siya gawing topic. Okay na kayo. Do you bini? Manila ikimasu. Pupunta po ako sa Manila ngayong Sabado. So, yung time na to, pwede mo siyang gawing topic. Pagpapalitan mo yung ni ng what. Ganito na yung meaning niya. On Saturday, ay pupunta po ako sa Manila. Parang ganyan. Getsuyobi wa, so on Monday, so naka-topic na yun eh. No? You can make a word expressing time, the topic by adding wa. Kasi yung wa, so is a topic marker. No? So yun yung ano dito sa, yung sa 3. So dito tayo sa yung bang, yung nan at saka nani. Ibig sabihin ng nan is yung what, yung nani. So ganun din, what din. Ito, interrogative sila pareho. Magkapareha man sila ng meaning, pero magkaiba ng punto ng paggamit. No? So, both nan and nani means what? Ito yung punto ng paggamit ng nano. So, nan is used in the following cases. When it precedes a word whose first mura is either in the ta, da, or naro. Yung tinutukoy na first mura yung particle. Pag yung particle daw na yun is nakaraw siya dun sa ta, da, o yung na, dun sa hiragana table. So, nan lang yung pwede mong gamitin. Para klaro lang. Tingnan na yung table, para klaro lang. Mahirapin na yung pagsasabihin lang.
So yung ta, yung parent, yung ta na to, ito yun sa part na yan. Yung row na yan. So yung first mura or yung particle na tinutukoy na makikita natin dito, no? Ito lang, yung to lang, no? Yung ta, chi, te. So hindi yan particle, no? Ito lang yung particle dito, yung to. Kaya't nanto. Bawal yung nanito dito. Bakit? Kasi yung to is naka-row siya dun sa da. Kaya't nanto lang. No? Yung madidiscuss sa lesson 21. Yung nanto pala na sinasabi dito. No? Yung sa baba. Kuling gamit niya. So medyo mahaba rin yung paliwanag dyan. So madidiscuss pa siya sa lesson 21. Kaya't nakanani yun. Kasi yung to na yan, naka-row siya rin sa pa. Yan sa row na to. Ayan. Yan sa isa. Yung da. Yung tinutukoy yung da. No? Yan. So yung particle na makikita natin dito yung da lang. Yung da, GG, pati yung do. Hindi yan particle, no? Ito lang yung particle natin dito. Yung de. At nakanande. Yung sa lesson 5. Anong hasta nande sopa ikimasu ka? So ano po? Ang sasakyan mo bukas papuntang supermarket. So kaya't yung tanong doon, hindi siya nakanani. Palaging nakanan. Kasi yung de is naka-row siya dun sa da. Natin na to yun. Yung da na yan. So alam na natin no, kasi kahapon to diniscuss. No? So hasta jiten siya de. So pae. So ikimasu. So mag-bike po ako bukas. Papuntang supermarket. No? Yung ibig sabihin ng nande, ano po, ang sasakyan mo, no? Yung sa kahapon. So may isa pa din, no? Yung sana, yung narrow. Ito yung tinutukoy niya. Yung nino. So tatlo yung particle dito. Yung ni, ne, pati yung no. Yung no, at saka yung na. So hindi yan particle, no? Yung tatlo lang. Yung ni, yung no, at saka yung ano, ne. Kahit nakanan. Kasi yung no, kasi naka-row siya dun sa na. Anong klase? Yung sa lesson 2. Sampulan na yun. So, inti wa nano kai siya desu ka? Alam niyo na yung no? So, anong klaseng company po? Ang inti. So, kasama no? So, inti wa. So, tabako no? So, kai siya desu. So, ang IMT po ay company na about sa mga tabako. Yung sa diniscuss natin sa lesson 2. Yung ni naman, ibig sabihin niya, saan ginagamit. So, ito madidiscuss siya sa in-4 pa. Saka ko na lang dito banggitin. No? Ito naman, particle din siya, pero bawal mo siyang lagyan ng interrogative. Kasi subject nilang yun eh. No? Walang interrogative, pero particle siya. No? Kahit ito lang yung nilagay dito, yung no lang. Hindi nilagay yung dalawa.
Kasi yung ni sa N4. Ito yung nilagay. Yung no lang, no? Hindi nilagay yung dalawa. Kasi yung isa sa N4, yung isa naman bawal mong lagyan ng interrogative. Yung sa lesson 2. So, nanohondis ka? So, anong klaseng libro na yun? Anong Nihongo no Hondes. So, libro po na about sa Nihongo. So, yung ibig sabihin ng ano, yung nan, kung saan siya ginagamit na. Yung nani naman, saan naman siya ginagamit? Ay, mayroon pa palang punto. Yung sa nan. Isa pa itong punto sa nan. Yung counter suffixes. Nan lang talaga, no? Yan. Nansai. So, nanbang. Nanyubi. Nanichi. Etc. Kung ano pa yun. No? Walang makikitang nani doon. Nan lang talaga. Yung mga counter suffixes. Yan. Anang Teresa-san wa nansai desu ka? So, yun yung sa, ano, sa nan. Yung nani naman, saan ginagamit? So, nani is used in all other cases. Ibig sabihin, lahat ng particle na hindi siya nakaro dun sa ta, da, at saka yung na. No? So, nani na yung gagamitin dun. Ayan ang O. No? Yung O, particle. So, hindi siya nakaro dun sa ta, da, at saka yung na. No? Ibig sabihin, so nani na yung gagamitin dun. Kaya yung topic natin yun. So, nani o si Maska. Wala kang makikita ano? Nan o. Nani lang talaga. No? So, isa pa. Ga. Nani ga. Yung ga pala, hindi siya nakaro doon sa tada at saka na. Andito wala siyang ga, no? Dito siya nakaro eh, no? Ibig sabihin, nani na yung gagamitin mo doon, no? Last example, no? Yung mo. So yung mo, dito naman siya nakaro eh, no? Sama. Lahat ng particle na hindi siya nakaro doon sa tada at saka yung na, so nani na yung gagamitin doon. Kagana mo, no? Kaya't nani mo. So, yun yung gamit ng nani. Kaya na, nani o kay mas ka, ano po yung bibilihin mo? So, kaya sa taas, nakanani ni. Ano yan? Asta nani si mas ka. Kaya't nakanani yun, yung O na yan. So, nakaro siya dun sa wa, no? So, klaro na lang yung gamit ng dalawa. Yun sa, ano, sa number 5. Yung noun plus the verb. So, ito yung isang gamit na, ano, ng de. So, when added after a noun denoting a place, so de, so indicates the place where an action occurs. So, isa to sa gamit ng, ano, ng de. Yung sa lesson 5, yung de, means of transportation. Yung sa lesson 5 na. So, ngayon, yung de, kung saan nangyari yung verb na to, yung place na yun, so kakabitan mo ng de. Kumbaga sa madaling sabi, so place of action. For example, no, yung place natin, Senjeri. Yung Senjeri School.
Shinjiri Gakko. Paglagyan mo siya ng de dyan, so may ganun yung meaning niya. Sa Shinjiri, no? Sa Shinjiri School, for example, no? Shinjiro de at Shinjiro Gakko de Nihongo o Benki-shimasu. Ng Japanese language. So mag-aaral po ko ng Japanese language sa Shinjiro School. Isang example man. For example, yung place natin ng train station. Pag yung train station, lagyan mo siya ng de. So doon nangyari yung verb. For example, no? Ikide. So, kino ikide. So, tomodachi ni aimashita. So, kahapon po ay nagkita po kami ng kaibigan ko sa train station. Kahapon po ay nagkita po kami ng kaibigan ko sa train station. So, kino ikide, tomodachi ni aimashita. Isang example pa, no? For example, canteen, yung place, o yung shokodo. Lagyan mo ng de. So, dito nangyari yung verb. Yung sa canteen. For example, no? Shokodo de. So, hiroguhan o tabimasu. No? Kakain po ako ng lunch sa canteen. Yeah. Ito naman yung tanong niya. Meron palang example yan. Ikide shinbo no kaimasu. Bibili siya ng newspaper sa train station. Ito naman yung tanong niya. Lagyan natin ng tanong. Klase-klaseng tanong. Dito lang kukunin sa sentence na yan. Pag yung tanong mo is ganito, saan ka mag-aaral ng Japanese language? Pag ganyan yung tanong mo, so yung place, yung noun place, so palitan mo siya ng dogo. No? So, doko de Nihongo benki-shimasu ka? Pag ito naman yung tanong mo, ano po ang aaralin mo sa Shinjiro School? Diyan lang din kinuha sa sentence na yan. Pag ito yung klaseng tanong mo, ano po ang aralin mo sa Shinjiro School? Ito na yung tatanggalin mo. No? Yung noun na to, tatanggalin mo, palitan ng nani. Shinjiro gakko de nani o benki-shimasu ka? Isa pa na? Pag ito naman yung tanong mo, mag-aaral ka ba ng Japanese language sa Shinjiro School? So yung gagawin mo lang dito, so mag-add ka lang ng ka. Wala ka nang tatanggalin dyan. So mag-add ka lang ng ka. No? So tatlo yung tanong na makikita natin dito. Yung saan ka mag-aaral, ano yung aralin mo, at saka mag-aaral ka ba? So tatlo, no? Sagutan natin yan. Sa Shinjiro School, ako mag-aaral ng Nihongo.
Shinjiro ga ako de Nihongo o bigishimasu no. O ano pong aralin mo sa Shinjiro? Shinjiro ga ako de nani o bigishimasu ka? So palitan mo nani? Palitan mo Nihongo. Japanese language po. Ang aralin ko sa Shinjiro School. No? So, Shinjiro ga ako de Nihongo o bigishimasu no. O mag-aaral ka ba? Pag yes, opo, mag-aaral po. So, hi, bigishimasu no. Pag hindi, no, hindi po. So, iye, bigishimasen. So, yun yung ibig sabihin dito no, sa 5. Klaro siguro to, yung 5 na to. So, last yung 3. Okay lang sa inyo na, no? Kasi almost 12 na din pala. Mag-break time lang tayo ng 10 minutes. So, balik tayo ng 40 at 41. So, stop ko lang to saglit, no? Balik tayo ng 41. Okay po.